Marso 25, 2025, araw ng Miyerkules, itinakda ng House Committee on Justice ng Kamara ang mga araw ng pagdinig ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mga nalathalang report ng iba't ibang pangayagan na broadcast sa radyo, telebisyon at kumalat din sa lahat ng mga plataforma ng social media, ang deklarasyon ng House Justice Panel ang ika-3 at 4 na impeachment complaints na kanilang ibinando na sufficient in grounds. Pinangunahan ni Batangas Representatives Jervil Jinky Beatrix ang pagdinig kamakailan ng komite sa pangunguna ni Batangas Representative Jervil. Kanyang kinumpirma na inaprubahan ang 2 mosyon na walang tumutol sa mga miyembro. Inanunsyo nito na sa Marso 25, Abril 14, Abril 22 at 29, 2026, itinakda ang inisyal na formal na pagdinig para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna rito, nagdeklara si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo na ang ikatlong impeachment complaints ay sufficient in grounds para magsagawa ng hearing ang komite. Kaya nagmosyon si Luistro at iba pang miyembro ng komite para ayunan si Defensor at nang walang kumontra ay inaprubahan na ang 3rd at 4th impeachment complaints na sufficient in grounds. Dahil dito ay magsasagawa na ng hearing proper ang komite kung saan ang mga ebidensya at mga testigo ay ipipresenta bilang bahagi ng pagdetermina ng probable cause. Sinabi pa na Luistro na nakatanggap ang panel mula sa House Plenary na ituloy ang trabaho kahit na nakareses ang Kongreso mula Marso 21 hanggang Mayo 3. Sakop ng authorization ang pagpapatupad ng protective measures para sa complainant at mga testigo base sa nakasaad sa Section 8 ng Rules of Procedures in Impeachment Proceedings. Tinanggap din ng komite ang liham noong Marso 5 mula kay Atty. Chel Diokno na humihiling sa paglalabas ng subpoena duces tectum para sa mga kaukulang dokumento. Saan hantong ang nasabing impeachment trial na ito laban sa Pangulo na inaakusahan ng korupsyon? Samantalang ang ilang mga mag-iimbestigang mambabatas ay inaakusahan din at sangkot sa korupsyon ng flood control scandal. Abangan natin ang susunod na kabanata sa madramang sarswela ng Kamara. Gugulo nga kaya ang katotohanan sa nasabing kaso? Kayo na ang husga, mga katoto.